Sa iyong kapangyarihan nilikha. Lessons about honoring parents and ancestors. Lesson on preserving the kingdom and honor of the great Abba Yahweh. Maliwanag po dito na binigyan diin at ito po ay naipaliwanag na ating butihing kahankulit ng napakaganda upang ang tagubilin na ito ay tumimo sa ating puso, diwa, na ito ay dapat nating isabuhay. Ano-ano po ang mahalagang bagay ng mga ito sa Tagalog? Ang tagubilin at aral patungkol sa pakikiyapid. Mga tagubilin at aral patungkol sa pag-inom ng alak. Mga tagubilin at aral patungkol sa pagmamahal sa kayamanan. Mga tagubilin at aral patungkol sa pagbibigay-pugay sa mga magulang at mga ninuno. Yung mga naiwan sa ating mga legacy ng ating mga ninuno. Yung magagandang aral, kung meron mang hindi mabuting nagawa sila, nakikita rin dahil ito ay nagiging batayan natin o basihan upang huwag na tayong magkamali. Kagaya ng aral na ginawa at binitiwan habilin ng ating ninunong si Judah. Mga tagubilin at aral patungkol sa pagpapanatili ng kaharian at karangalan ng dakilang Abba Yahweh. So dito po, umikot ang aral o itinuro ng ating kahankulit na ito po ay binigyan niya ng reference sa Book of Judah, the Testament of Judah, chapter 3, 18 to 22. Nagbigay lang po ako ng ilan na reference upang maalala po natin bilang balikaral. Sa Testamento ni Judah, chapter 3, 18 to 22, ang taong nakikipid ay hindi namamalayan ang kanyang pagkawala at hindi siya nahihiya kapag siya ay nalagay na sa kahihiyan. Yan pala yung mga taong nakikipid. Para ding
droga na pag natikman mo at nasundan pa, para bang pinutuloy-tuloy mo na. At nagiging itong kasanayan. Kagaya dito na ikaw ay pagka nakiapid ka na simulan mo ang ganitong uri ng mga gawain, parang baliwala na sa'yo na may nasusundan pa. At ito ay nangyayari. Kaya ito ay itinagubilin ng ating ninunong si Judah. Sapagkat kahit isang hari ay nawala ng dangal sa kanyang pagkahumaling sa pakikipid, siya ay nagiging alipin nito, gaya rin ng aking sinapit. Diba, nagbigay siya ng testamento, sinapit ni Judah. At ganoon din yung mga ibang hari na napatunayan ni Judah na tama pala ang mga bagay nito. Bakit sinabi po sa atin ni Judah ang ganitong tagubilin? Upang tayo po ay wag nang gumawa pa ng ganitong kahalayan. Tama. Naalala ko tuloy sa buhay ko na nung panahon ng mga magulang ko ay may kabisihan po sa kanilang pagsasaka. Halos hindi na kami nasasabihan ng mga bagay na huwag kang ganito ang kakainin mo. Wala silang mga paalala. At kami na rin ang nagpusa sa sarili namin kung ano ba yung mali o tama. Pero nang dito na po na ako na yung maging tatay, gano'n na lang po ang aming pangaral sa mga anak namin. May kaibahan. Dahil nadaranasan po nung mga nauna. At ayaw na nating mangyari sa mga anak natin. Tama po ba? Gano'n din ang ating ninunong si Judah na kaya ito yung binigay itong testamentong ito. Ito ay aral para sa atin. Napakaganda. Nagkakaroon na po tayo ng guide na huwag na tayong magkamali pa. Ang problema, ginagawa pa natin. Kaya nga sabi, ang isang kahalayan ay ito po'y na ako po. Dito tayo.
Sa iyong kapangyarihan nilikha mo ang sansinuko ng buong pagmamahal at katwirang wakas at dalisay hindi maraw ng kahit sino mang nilalang. Ang lalim ng iyong isip at kakakilaan, mga bituin at planetang kay gagandang pagmasdan, tanglaw sa langit at tirahan ng iyong mga nilikha, puno ng ligaya at pagmamahalan. Ikaw ba ang aming dapat bigyan ng pagkilala at pagsamba, at ang paghahari sa'yo lang talaga, sa pag-ibig mo sa amin lahat.